So, pangmalakasan po kasi pastor natin. Ay, bubukod. And yung dalawa po natin na tagapalit din sa mga estudyante. So, sila po yung naging busy din. So, yan. Pero, purihin ng Panginoon dahil sa biyaya po ng Panginoon ay muli tayo makakatayo. Amen po ba? Dahil sa biyaya po ng Panginoon, patuloy po natin magagawa yung kalooban ng Panginoon. So last time ay pinag-usapan po natin ay about sa equipping. Okay? So recall lang po natin so tayo po ay tinawag ng Panginoon para magpagamit sa Kanya. Amen po ba tayo? So tayo po ay tinawag ng Panginoon para mas ma-enhance pa yung mga binigay sa atin ng Panginoon. So right now, continuation na po sa ating po pinag-aralan last week. So, ang ating po pag-uusapan still ay, so yan, siguro bago dumating ang Panginoon, nandiyan na siya. Ako pala mag-next natin. So, ito po yung tinatakan natin mga nakaraan mga kapatid. It's about the power of God's Word. Now, para po kasi tayo talaga ay magamit ng Panginoon. Ano ba talaga yung sinabi ng salita ng Panginoon? Ano ba talaga yung sandata natin? Di ba ito yung salita ng Panginoon? Kaya title po natin ngayon ay Scripture. So sigurado ba tayo sa ating salita na pinangahawagan sa Panginoon? So marami po kasi sa totoo lang mga kapatid, marami pong religion. And kung meron po kayong naririnig na tao na nagsasabing isa lang naman yan, hindi po totoo yun. Okay? Hindi po totoo na iisa lang yan. Kasi may kanya-kanya po yung paniniwala, may kanya-kanyang Bible practices o yung faith tinatawag natin. And hindi po pare-parehas yung pinapangaral na salita ng Panginoon. Di ba? Hindi po, parang ganito lang siya. Meron pong mga tao na nabubuhay po sila sa Old Testament. Di ba? Meron po kayong kilala dyan na dahil Sabbath day ang sinabi ng Panginoon sa Sabado, yung gawain nila. Meron namang iba hindi kumakain ng dugo dahil ang dugo, sa dugo daw po ang buhay. Tama ba? So that is from Old Testament. Okay, bawal ang babae, bawal ang pagpagupit dahil ang glory ng babae ay nasa buhok. Diba? So meron pong mga ganyan and lagi sila nakapalda. At sabi nila, para daw ikaw ay maging banal, dapat daw ikaw ay mabagal. Dahil ang kabagalan daw ay kabanalan. Diba? Pero kung kaya gano'n, dapat nakapolo ka. Diba? May dala-dala kang Bible. So, that is not teach us by the Lord. So, ang ating po pag-uusapan ngayon ay makikita po natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. So, hindi po tayo maalis dyan, ano? So, puro yan lang po ang ating po pag-aaralan. So, sabi dito, pwede po ba niyo ako sabayan? Basahin po ito. Sige po, basahin po natin. 1, 2, 3, go! All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So, sinasabi dyan mga kapatid, all Scripture. So, whether it is Old Testament or whether it is New Testament mga kapatid, sabi dyan, it is breathed out by God. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo po na mga born again, mga Christian, hindi po tayo nakatingin lang sa Old Testament at hindi lang po tayo nakatingin sa New Testament. By the way, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ang New Testament mga kapatid ay hindi nagsimula sa Matthew. Okay? Ang New Testament mga kapatid o New Covenant ay nagsimula nung ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Okay? Konting ano lang, konting para maintindihan natin na hindi po nung Matthew. So, ang all Scripture mga kapatid, at meron po kasi mga religions mga kapatid na ang pinapangaral lang po nila ay yung Old Testament. Meron namang New Testament lang. Meron namang yung mga itinuro ni Apostol Pablo. Meron din namang four gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Yun lang po ang pinapangaral. Now tayo po ay ang tinatawag po natin na full gospel. Okay, full gospel po tayo mga kapatid, ano? So yun po ang ating tinuturo. Ito po yung ating binabasa, ito po yung ating pinapabuhay. And sabi pa doon mga kapatid, it is breathed out by God. Sabihin mo nga, breathe. Breathe. Yan, so breathe. So hindi nga mga kapatid, ano,
profitable kung gaano ka-powerful yung hinga na nagagaling sa Panginoon. Eh, sabi pa doon, ito po ay profitable. Ito po ay kapakinabangan. So, ang salita po ng Panginoon, kailanman hindi po tayo malulugi. Di ba? Lagi po tayo ang magbebenepisyo ng salita ng Panginoon. And sabi pa doon, it is for teaching, sa pagtuturo. Ano ba? Ito daw po ay sa reproof. So, kung hindi po kayo familiar sa salitang reproof, ang salita po na reproof ay rebuke. Okay? Rebuke po yun. And it is good for correction, sa pagtutuwid. And lastly, yung training in righteousness. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Ito po yung sinasabi ko kanina, na ano ba yung kapangyarihan ng hininga ng Diyos. So, sabi po sa Genesis chapter 2, verse 7, Then the Lord God formed the man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. So, ang salita ng Panginoon, mga kapatid, di ba, inihalin tulad sa hininga. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung salita na ito ng Panginoon, makapangyarihan. Okay? Yung salita na ito ng Panginoon, nagbibigay buhay. Amen po ba tayo doon? Yung salita ito ng Panginoon, mga kapatid, ay napakamakapangyarihan. So, every time, so ibig sabihin pala, kung bakit meron tayong mga kakilala, kung bakit meron tayong mga nakakasama na hindi pa nakakakilala ng Panginoon, hindi kaya dahil hindi sila nakakapakinig na salita ng Panginoon. Di ba? Kasi sinabi dito, ang salita ng Panginoon ay breathe out by God. Di ba lagi natin sinasabi, ang salita ng Panginoon ay buhay, makapangyarihan. So paano sila magbubuhay kung hindi naman pala natin sila nababahagi na ng salita ng Panginoon? Di ba? Paano sila mabubuhay kung hindi nila naririnig yung salita ng Panginoon? Eh, yung salita ng Panginoon ay breath of God. Imagine natin ito, bigyan ko kayo example meron na ba kayong dumating na ba sa example na kinakausap kayo ng walang boses? Yung parang ganito. Di ba? Meron ba kayo nagtindihan ko na gano'n? Hindi nyo naiintindihan, di ba? Pagka ganun nagsasalita mga kapatid, may ano ba? May hininga ba? Hindi, yung ganito lang. Pagka kasi may hininga mga kapatid, ganito. May boses. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, every time that we are reading the Word of God, kinakausap tayo. There is a breath mga kapatid, may hininga ng Panginoon habang tayo ay kinakausap ng Diyos. Amen po ba tayo doon mga kapatid? So, ganun po ang Panginoon natin. Di ba? Kaya gusto ng Diyos, nakikipag-usap tayo sa Kanya. Kasi it is impossible na makipag-usap tayo sa Kanya. Kaya nga minsan, di ba? Pagka meron tayong makakausap, nararamdaman mo yung angin. Di ba? Yung hininga niya. So, malabong hindi. So, ganun po ang Panginoon natin. We are not, sabihin natin na hindi talaga natin siya nararamdaman physically, pero yung sinasabi ng Panginoon, He is talking to us. Okay? Kaya mga kapatid, I am not, hindi ako masyadong fan ng daily bread. Alam niyo kung bakit? Kasi yung daily bread mga kapatid, ay, ang kinakausap din yung nagsulat. Ulit pa, no? So yung nagsulat, so ibig sabihin, yung mababasa mo dyan, matututunan mo dyan mga kapatid, second hand na lang. Okay? Iba yung ikaw talaga yung kinakausap ng Panginoon. Iba yung ikaw talaga yung nagbukas ng Biblia at kinausap ng Panginoon. Yung po ang gusto ng Diyos. Mga kapatid, napaka-makapangyarihan ng salita ng Panginoon. And number one mga kapatid, bago pa magpakamatay yung katabi mo, no? So simulan na natin, ano? So number one, the Word of God teaches us. So sabi doon, it is profitable for teaching. So, ang salita daw pala ng Panginoon ay magagamit sa pagtuturo. So, alam niyo mga kapatid, there is no such great teacher than the Word of God through the Holy Spirit. Ang Biblia po mga kapatid, ang salita ng Panginoon, nandun na lahat. Kung paano ka magiging mabuting tao, kung paano ka magiging mabuting magulang, maging mabuting anak, kung paano magiging hawa sa buhay, kung paano mo mapagtatagumpayan ang buhay nito. Nasa Biblia mga kapatid. Di ba? Hindi nasa kapitbahay o hindi sa kung kaninong tao mga kapatid.
Lahat ng bagay ibinigay na sa atin ng Panginoon, babasahin na lamang natin. Amen? So kailangan po talaga natin basahin ang salita ng Panginoon. Dahil ito po ay magtuturo sa atin. I believe na yung bawat sa atin na we have encountered so much, mga kapatid, na salita ng Panginoon na nagturo sa atin. Tama ba? Tinuruan tayo kung paano magtiwala sa Panginoon. Tinuruan tayo kung paano gawin yung kalooban ng Panginoon. Nasa salita po ng Panginoon, mga kapatid. Maraming libro ang magbibigay sa atin ng information. Tama ba? Maraming magtuturo sa atin ng mga libro. Pero gusto kong sabihin sa inyo na only Bible can brings us transformation. Naniniwala po ba tayo? Biblia lang, mga kapatid, ang kaya magbago ng buhay natin. Diba? So yung mga ibang libro na binabasa natin, matututo tayo, tatalino tayo, pero hindi mababago yung buhay natin. Unlike sa Bible. Bakit? Dahil ito po ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? So hindi tayo ang nagtuturo sa Bible. Meron kasi ganito, ang gusto mo lang basahin sa Bible, pagpalaan ka ng Diyos. Gusto ko to. Di ba? Pero pagka ang tinuturo na ng Biblia, ay gawin mo to. Di ba? Unahin mo ang Panginoon. Ibigay mo ang iyong ikapu. Di ba? Sa Panginoon. Ibigay mo ang iyong time, talent, and treasure sa Panginoon. Ay, ayoko na ito pa. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang salita po ng Panginoon ang magtuturo sa atin. Amen? Hindi po tayo magtuturo sa Bible. Hindi po tayo pipili lang kasi ang lahat ng salita ng Panginoon ay para sa atin. Amen. So, sabi po dito, mga kapatid, sa John chapter 14, verse 26. So, ito. So sabi dito, but the helper. So sino daw po ito? The Holy Spirit, whom the Father will send in my name. So which is the Lord Jesus. He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. So imay-imayin natin, mga kapatid, ano? So una, meron daw pong isa-send ang Diyos na Holy Spirit. Now, paano mo ito makukuha? Paano ito mapupunta sa iyo? So sabi diyan, mga kapatid, this will be sent by my Father in my name. So hindi mo ito makukuha sa ibang pangalan, hindi mo ito makukuha kung kani-kaninong tao, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus dahil doon pinadala. Amen po ba? Amen. Doon po siya pinadala. And sabi pa dito, He will teach you all things. Lahat ng bagay ay ituturo niya sa iyo. Pero ito matindi, mga kapatid. Kasi sabi dito, bring and bring. Hindi naman kasi natapos eh. Di ba? Okay na sana eh. Wala na tayong gagawin kung ang verse na ito ay sabi dito, He will teach you all things, period. Pero ito, mga kapatid, na nakakagulat kasi sabi dito ng Lord, and bring to your remembrance. Sabihin mo nga, remembrance. All that I have said to you. So ano ba yung sinabi ng Diyos? It is the Word of God. Lahat daw ng sinabi ko sa iyo ay ipapaalala ng Banal na Espiritu. So paano ka papaalalahanan ng Banal na Espiritu kung wala ka namang binabasa ng Biblia? Okay, nagigets ba natin? Ganito siya, mga kapatid. Kung ang nalalaman mo sa Bible ay ganyan lang, ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa iyo, ganyan lang. Yun lang eh. Yun lang binabasa mo eh. Yun lang ipapaalala sa iyo ng Panginoon. Di ba? Pero kung yung pagkakaalam mo sa salita ng Panginoon ay hindi mo masukat, mga kapatid, yung Banal na Espiritu, hindi mo rin masukat yung pagkilos sa buhay mo. Dahil ang salita ay ang Panginoong Hesus. Amen. At ang salita ay Panginoong Hesus, tama ba? Di ba? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. So paano makikilos ang Banal na Espiritu sa iyo? Hindi mo naman kilala ang Panginoong Hesus dahil hindi mo binabasa ang Biblia. Kung gusto mong makilala ang Panginoong Hesus sa buong buhay mo, basahin mo ang buong Biblia. Kasi isa lang ang tinuturo nito na ang Panginoong Hesus, ang Panginoon na sariling tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Siya po ang makapangyarihang Diyos. So sabi dito, ipapaalala niya yun, na every time na ikaw ay sinusubok, di ba, may mga times, mga kapatid, na hirap ka na sa buhay mo. Di ba? Pero kung wala kang salita ng Panginoon
Panginoon, wala kang pinangahawakan sa Panginoon, ipapaalala sa inyo banal na Espiritu. Iisipin ba natin, pinapabayaan tayo ng Diyos? No! Hindi kasi nagbabasa ng Biblia. Diba? Ganon ka makapangyarihan ng salita ng Panginoon. Diba? Every time na tayo po ay kailangan, di ba? Paano natin malalaman na God will provide eh hindi mo naman alam? Di ba? Paano mo ipapanalangin? Paano mo ipapanalangin sa Diyos yun? So napakahalaga na tayo po ay matuto. Ako po mga kapatid, I have many encounter sa mga may mga adult na, mga matatanda na. Kasi po ako po ay nasa microfinance. So mga kadalasan po na client ko ay babae. So kami po kasi, bago po kami mag-meeting or magsimula kahit anong gawain namin, lagi pong may prayer. Ang nakakalungkot mga kapatid, ilang taon na, mamamatay na, hindi pa marunong manalangin. Nakakalungkot, isipin na may mga tao na hindi po nakakaalam ng salita ng Panginoon. Hindi marunong manalangin. Bakit hindi nagbabasa ng Biblia? Hindi alam na meron tayong kakayanan na kausapin ng Diyos. Di ba? Hindi marunong. Hindi nila kilala ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, kilala lang nila sa pangalan. Pero hindi nila totally na-encounter dahil wala silang encounter sa salita ng Panginoon. Kaya kung gusto mo na mas ma-encounter pa ang Panginoong Jesus sa buhay mo, mag-encounter ka sa salita ng Panginoon. Amen po ba tayo? It is private mga kapatid. It is personal. So meron bang ganito? Gusto mong matuto pero ayaw mong mag-aral? Meron? Gusto mong mag-aral ng criminology, pero ayaw mong pumasok. O pwede ba yun? Di ba? Gusto mong matutunan ang salita ng Panginoon, pero ayaw mong magbasa. Hindi ka matututo. Tama ba? Gusto mong matutunan yung kung paano tumugtog ng gitara, kung paano mag-drums, hindi mo naman inaaral. So therefore, mga kapatid, nasa sa atin ang response para mas matutunan, mas lumalim at makilala natin ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Walang gustong lumalim sa relasyon sa Panginoon na hindi binabasa ang salita ng Panginoon. Wala. Okay? Walang gustong sabihin natin na lumawak yung kaalaman mo sa salita ng Diyos pero hindi ka naman nagbabasa. Di ba? Hindi ko naman sinasabi mga kapatid na masama yung makinig tayo. Di ba? Pero sabihin natin na parang appetizer lang yun eh. Di ba? Parang pinapatikin lang sa iyo yun. Pero yung araw-araw na kinakain mo bilang spiritual, ay sa Panginoon mo makukuha. Direct sa Bible. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa salita ng Panginoon. John 15, chapter 4. So sabi dito, abide in me. Ang nagsasalita po ay yung Panginoong Jesus, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. So tayo daw po bilang mga Kristiyano, kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon, tayo po ay walang magagawa. Walang bunga. Okay, sabi dito, neither can you unless you abide in me. So, sino pa si Jesus? Siya po ay yung buhay na salita. So, kung sa atin ay malayo ang salita ng Diyos, hindi daw po tayo mamumunga. Hindi po tayo magiging fruitful. And other words, mga kapatid, sabi dito, so yan, I am the vine. You are the branches. Inulit-muli ng Panginoon, whoever abides in me, and I in Him, He it is that bears much fruit. Now, kung gusto mong maging matagumpay talaga sa buhay, kung gusto mo na maging effective sa ginagalawan mo, kung gusto mo na magtagumpay ka in your business, in your, sabihin natin sa pagtatrabaho mo, gusto mo ng promotion, mga kapatid, ito lang, huwag kang lumayo sa Panginoon. Di ba? Huwag kang lumayo sa salita ng Panginoon. Ito po ay i-abide mo sa sarili mo. Di ba? And ito ang pinakamagandang reward ng Panginoon. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. So napakagandang pangako ng Panginoon, mga kapatid. If you abide in me, and my words abide in you, di ba? Kung ako ay nasa sayo, at ang salita ko ay nasa sayo, hingin mo ang anumang bagay, at ito'y mangyayari sa'yo. Maganda ba yun? Di ba? Pero, di ba? Minsan kasi gusto natin yung reward, pero ang sinasabi kasi ng Panginoon ay, abide in me first. Abide in my words. So, hindi kaya hindi pa
sa atin, yung pinapanalangin natin. Gusto naman ng Diyos eh. Ito gusto kong sabihin sa inyo, hindi mahirap sa Diyos na pagpalain tayo. Alam niyo mahirap? Pasunurin tayo. Di ba? Totoo ba? Ang Diyos po kasi nakalaan naman na talaga yung pagpapala natin. Di ba? Siya may-ari ng buo eh. Ng lahat ng bagay sa buong mundo ito eh. Sabi niya nga sa kanyang salita, kung yung kaisa-isa mong anak, hindi ko pinagkait sa inyo eh. Eh, mas mahal ka pa ba yun sa bagay na hinihingi mo? Di ba hindi? Pero ang gusto kasi ng Diyos ay we abide in Him. Amen? So meron po akong isa-share sa inyo na isang kwento. Pwede po magkwento? Pwede naman pala. So ito po, papakilala ko po sa inyo mga kapatid, si Mr. Smith Wigglesworth. Ayan. So kilala niyo po ba siya? Diba? So papakilala ko po siya. So si Smith Wigglesworth ay isa po siyang evangelist. Okay, siya po ay nangangaral ng salita ng Panginoon. And mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na itong tao po na ito ay uneducated. Hindi po siya nag-aral. Nung murang edad niya, siya po ay farmer. Nung siya po ay medyo nagka-edad-edad na, siya po ay naging factory worker. And by the age of 23, si Sir Smith ay nakapag-asawa. Okay, siya po ay napangasawa na po ay si Miss Polly. Okay. Yung asawa po niya na ito ay nag-preach din, nag-share din po ng gospel. And by that time, si Mr. Smith ay hindi po siya marunong magbasa. Hindi nga nag-aaral eh. Diba? Hindi marunong magsulat. So, ang ginawa ngayon ng asawa niya, tinuruan siyang magsulat at magbasa. And ito nakakahanga mga kapatid kung ano ginamit niya. Bible. Diba? Kaya si Mr. Smith Wigglesworth ay natutong magbasa at magsulat dahil sa Biblia. So, gusto ko iparating sa atin mga kapatid na Bible can teach us. Di ba? The Word of God can really teach us. And hindi pa ito natatapos ang kwento mga kapatid. Si Mr. Smith, habang binabasa niya po yung salita ng Panginoon, binigyan siya ng Panginoon ng gift. Okay, binigyan siya ng regalo ng Diyos at siya po ay nagkaroon ng healing ministry. Okay? Siya po ay healing ministry and every time na meron siyang ipinapanalangin mga kapatid ay gumagaling. And nakilala siya na sa healing ministry dahil kakaiba. Tanong niyo sa akin kung bakit? Lakas niyo naman. Bakit? Kasi ganito siya, pag siya ay nagpapagaling, kunyari ikaw ay may sakit ka sa sigmura, ang gagawin niya, sisigmuraan ka niya. Pagka ikaw, kung nasaan yung sakit ng katawan mo, kung sa mukha yung sakit mo, sasampalin ka niya talaga. Mamaya gawin natin. Ay, hindi po. Pero ganun po siya. Alam niyo, nagkaroon po siya ng interview. Ang sabi niya kung bakit niya ginagawa yun. Kasi siyempre, kung ikaw ay hindi mananampalataya, at ganun yung ginagawa, ang sasabihin mo, kulto. Baka trending na ngayon yun. Kulto tong tao na to, hindi totoo kasi ginagawa niya. Pero ang interview sa kanya mga kapatid, kung bakit niya ginagawa yung bagay na yun, ay hindi dahil nakikita, hindi yung physical na anyo yung nakikita niya. Ang nakikita niya yung demonic spirit na nandun sa sakit na yun. Kaya niya sinusuntok mga kapatid. Di ba? Yun ang sinusuntok niya yung spirit. Ganun katindi yung faith. And imagine mo, quotan ka, ito ang tawag sa kanya, apostles of faith. Dahil sa tindi ng kanyang pagpapagaling, and hindi pa ito natatapos mga kapatid, ang pinakamatindi na nagawa niya sa buhay niya, ay meron siyang 14. Ilan? 14 na tao na nabuhay niya mula sa pagkamatay. Including yung asawa niya, mga. Hindi ko kayo nilalawa, pwede niyo po siyang i-research kung sino ba si Mr. Smith Wigglesworth. Meron siyang 14 na tao na nabuhay. Imagine that, gano'ng katindi yun. Bumubuhay ng patay. Di ba? So, ako kasi may na-experience ako, pinanalangin ko, namatay dalawa. Dalawa na yun, mga kapatid. Di ko na lang papangalanan, ano. So, nagkaroon po tayo ng evangelism. Siguro, sabi ko, Lord, nakuha ko yata yung anointing ni Pastor. Nasi-share yun ni Pastor, eh. Pero, alam nyo, walang guilty, eh. Dahil sabi sa akin ng Panginoon, gumaling yung spirit, eh. Kaya nasa Panginoon pa rin. Amen po ba tayo? So, ganun katindi mga kapatid yung salita ng Panginoon. Basahin po natin, tuturuan po tayo nito, bibigyan po tayo ng kakayanan para mas magamit sa kanyang ministeryo. Meron po ako i-share sa inyo na
siguro lagi natin nakakabasa ito, pero bigyan ko kayo ng konting revelation. Pwede? Yan. Sabi dito mga kapatid sa Exodus chapter 14 verse 13, ito yung time na yung mga Israelita sa mga takas po sa mga Egyptian. So sabi dito, and Moses said to the people, fear not, kasi natatakot sila eh. Di ba kasi nandun na sila sa pinaka-peak, nandun na sila sa mismong Red Sea. So sabi dito, stand firm and see the salvation of the Lord which He will work for you today. For the Egyptians whom you see today, sabi dito, you shall never see them again. Then the Lord said to Moses, nagpaktaw tayo, sorry. Sabi dito, and verse 14, lagi natin binabasa to. Di ba? The Lord will fight for you, and you have to only be silent. Alam ko, ang kabisado po natin dito ay still. Tama? Nababasa po po tayo. Nakikita ko na, you need to, sabi dito, the Lord will fight for you, and you have only to be still. Sa ibang translation. And take note mga kapatid kung bakit ESV ang gamit ko na version. Mamaya, i-share ko po sa inyo kung ano yung mga English, especially sa mga gustong gumamit ng English na Bible, para hindi po talaga tayo maligaw ng konteksto. Kasi sa ibang translation, still. Now, imagine this mga kapatid. Lagi natin napapakinggan ito. Lagi natin nababasa itong verse na ito. And sabi dito ng Panginoon sa verse 15, tapusin na natin The Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the people of Israel to go forward. Now, balikan natin Sabi dito ni Moses, and Moses said to the people, dahil natatakot sila eh. Nandun na kasi sila sa sabihin natin na ito yung dagat, hindi ko na sila. Okay, sabi dito, huwag kayong matakot. Stand firm. Pagka ba sinabi natin stand firm, ay ibig sabihin ba tumayo ka lang? Ang sabi ng Diyos dyan, kung ikaw ay natatakot, most of the time, kung tayo po ay natatakot, we are hiding ourselves. Tama ba? Minsan, pagka napangihina, iba yung tao may fraud eh. Pagka kasi fraud, diretso. Mga lakad ng polis. Pero pag yung taong takot, di ba pansin nyo, pagka nadaan ko sa mga eskinita na maraming aliga na, paano ka maglakad? Kayo po? So ito, takot sila eh. So sabi ng Panginoon, tumayo kayo, tumindig kayo ng maayos. Di ba? And see the salvation of the Lord which He will work for you today. For the Egyptians whom you see, mga kapatid, sabi ng Diyos, ay you shall never see again. And ito pa sabi, the Lord will fight for you, and you have only to be silent. Now, most of the time na babasa kasi natin, you only have to be still. Kaya ngayon, ang sinasabi ngayon ng mga nagbabasa nito, tumayo lang, still. Pero ang totoong konteksto, mga kapatid, bakit ko ito sinasabi? Because it is a revelation from the Lord. Na hindi naman kasi sila pinatayo lang ng Diyos eh. Ang sabi ng Diyos, tumahimik kasi natatakot eh. Ang dami reklamo. Moses, dinan mo ba kami dito para kami ay mamatay lamang dito? Diba? Mas mabuti pa sa Egypto para doon may bibingan kami. Ang ginawa kasi nila, huminto sila. Eh ang sinabi ng Panginoon sa kanila, stand firm, tuloy-tuloy. Habang kayo naglalakad, you have to only to be silent. Tumahimik lang pala yung sinasabi, hindi naman sinabi huminto eh. Kaya ito sabi ng Diyos sa kanila At kaya ito sabi sa kanila ng Panginoon, the Lord said to Moses, why do you cry to me? Bakit ka umiiyak sa akin? Eh sabi ko, tumiretso lang. Di ba? Hindi ko naman sinabi na hanggang dyan lang kayo eh. Di ba? Dahil si Moses ay binubulag din ng mga tao eh. Ngayon, si Moses ngayon, nagsasabi ngayon sa Diyos, eh hindi naman sinabi ng Diyos na huminto kayo. Nagigets mo ba natin? Di ba? Hindi naman sinabi ng Diyos na dyan lang kayo, huminto kayo eh. Ang sabi ng Diyos, tumahimik lang kayo, tuloy-tuloy. So, kaya sabi ng Diyos sa kanya, tell the people, Israel, to go forward. Huminto eh. Tuloy-tuloy lang. Hanggat hindi sinasabi ng Diyos na huminto ka sa pagbabasa ng Biblia, tuloy-tuloy mo lang. Diba? Kasi sabi niya ng Panginoon, the Lord will fight for you. Kahit sinasabihan ka na masisira ulo mo dyan, hindi naman sinabi ng Diyos na ihinto mo eh. Mas mahalaga ba yung sinasabi ng tao kaysa sinabi ng Diyos? Eh, ang sabi ng Diyos, basahin yung salita ko, kung kalilimutan, araw at gabi. Okay, ano papakinggan natin? Di ba? Makikinig na lang tayo, titingnan na lang natin yung circumstances ng buhay natin at magpapapekto tayo sa mga tao na sa paligid natin.
Eh sabi ng Diyos, tuloy mo lang. Di ba? Sabi ng Diyos, magpapuli ka lang sa akin, magpagamit ka lang sa akin, and I will use you. Amen po ba tayo doon mga kapatid? And number 2, mga kapatid, ay the word of the Lord ay, hindi ko alam yun may ganong mga effects ano. So, reprove and correct us. By the way mga kapatid, gusto kong medyo paliwanag sa inyo kung ano ba talaga yung reprove and correct us. So, pag sinabi natin reprove, it is rebuke. Okay? Ang rebuke mga kapatid, ito ay sinasabi mo, ginagawa mo sa isang tao na alam niya namang mali yung ginagawa niya, pero ginagawa niya pa rin. Okay? Yun yung kailangan i-rebuke. And the second thing is yung correcting. Hindi ba isa lang yan? Hindi po. Same sila na correction, pero magkaiba po yung ginagawa nung kino-correct. Amen? So, yung pangalawa ay corrects. So, sabi din mo, corrects us. So, ang correcting mga kapatid ay ginagawa sa tao na hindi niya alam na mali na pala yung ginagawa niya. Hindi niya, yung magkaiba yun ha. Yung alam mong mali, pero ginagawa mo. Magkaiba yung hindi mo alam na mali, kaya mo ginagawa. Okay, parang ganito lang siya. May tao ba na minsan na sabihin natin na alam niyang ligaw na siya, o kaya na hindi niya na alam, bakit sabihin natin na napunta siya sa isang lugar na sabihin natin na meron namang karatula, pero ligaw na pala. So parang gano'n lang din. Di ba, yung tao na hindi niya alam na mali na siya, hindi niya alam yun. Kaya kailangan niya ng correction. Eh, napaka-effective po ng salita ng Panginoon. Gusto ko lang po sabihin sa inyo mga kapatid, ang salita po ng Panginoon, una, nagdadagdag sa atin. Hello? Nagdadagdag po ito. Binibigyan tayo ng katalungan, binibigyan tayo ng kakayanan, binibigyan tayo ng karunungan para gawin ang bagay. Pangalawang bagay na ginagawa din po ng salita ng Panginoon ay may tinatagal sa atin. Hindi po pwede, di ba, kaya natin na napapakinggan na inaano yung tulad ng Panginoong Yesus sa isang kabedyo na papasok sa butas ng karayo ang pagsunod sa Panginoong Yesus. Bakit? May tatanggalin kang packages, mga kapatid. Hindi po pwede na lahat ng kung anong meron ka ngayon. Kasi hindi naman tayo perfect eh. Meron dalawang bagay na pinaka-effective, mga kapatid, upang ang tao ay maging malinis sa harapan ng Panginoon. Number 1, yung blood of Jesus. Okay, malinis na tayo sa harapan ng Panginoon eh. Pero pangalawang bagay na nakakatulong sa atin is yung water. Sabihin mo nga, water. Alam niyo yung water niya, yun yung Word of God. Kaya every time tayo po ay nagbabasa ng salita, ito personal testimony ko. Ako po ay naninigarilyo dati. Okay, malakas po ako manigarilyo. And even na ako po ay tumutugtog, ako po ay nasa church, naninigarilyo pa rin po ako. Pero glory to God, kasi nung pumasok po ako sa aming trabaho ngayon, dahil ito po ay Christian organization. Every day po meron pong daily devotion. Hindi ko naman siya totally serious ako aminin ko sa inyo pero dahil napapakinggan ko na napapakinggan yung salita ng Panginoon, hindi ko alam na nahihinto ko na pala yung paninigarilyo. Ganon ang salita ng Panginoon. Akala mo walang dating sa'yo. Diba? Kasi wala pong pagbabago overnight. Diba? Ang lahat ng pagbabago ay on process, mga kapatid. Gaya ng lagi kong ini-example, ang puso natin o ang bagay na hindi magaganda sa atin ay parang lupa. Okay? Parang lupa. O parang simento, parang matigas-tigas na And ang salita ng Panginoon ay parang patak ng ulan. Nakakita na kayo ng gano'n? Simento naman, napapatakan ng tubig pero nabubutas. Tama ba? Pagka meron kayong mga alulod, ganun ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Kahit gaano katigas ang puso mo, kahit gaano kahirap yung sitwasyon mo, yung pinagdaraanan mo, kasi hindi naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan nyo. Marahil may iba sa atin, may addiction sa paglalaro ng ML, ano pa ba, COC. Addiction yan. Di ba? Meron iba sa atin, merong vices siguro, na hindi pa naiiwanan. Mga kapatid, matatanggal yan. Walang-wala yan sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos po natin ay kayang-kaya. Ganito kasi yan. Every time na ikaw ay nagbabasa ng Biblia, yung mga pangit na nagagawa natin, hindi mo alam na may nangyayari yan. Ang ginagawa niyan, mga kapatid, pinahihina yan.
Pinahihina niya yung kapit niyan sa'yo. Kaya kung, meron ako ikukwento sa inyo. Merong isang bata na nanaginip siya. Sabi niya, Lolo, ako po ay nanaginip. So, apo, ano ba yun? So, sabi ngayon ng apo, meron po ako napanaginipan na 2 lobo. Okay? So, yung wolf, para maintindihan natin. So, yung wolf na ito, mga kapatid, isa itim. Isa puti. Okay, sabi ngayon ng apo sa kanyang lolo, sino ba ang mananalo sa dalawa? Okay, nagtanong siya ngayon sa lolo niya. Sabi ngayon ng lolo niya, sino ba ang pinapakain mo? O sino ba ang kumakain sa 2 lobo? Now, ano ang moral lesson mga kapatid? Kung ano yung lagi mong pinapakain sa sarili mo, yun yung mananalo. Kung pinapakain mo yung makalaman mo, therefore, yun yung mananalo. Nagigets natin? Kung yung sarili mo, kung yung oras mo, inuubos mo sa pag-ML, kung yung sarili mo, inuubos mo sa paglalaro, therefore, yan yung malakas. Di ba? Pero kung yung sarili mo ay inuubos mo yung oras mo, yung attention mo sa salita ng Panginoon, yun ang malakas. Yun yung magtatagumpay mga kapatid. And sabi dito mga kapatid, Proverbs chapter 12 verse 1, ito matindi. Kasi ang salita talaga ng Panginoon ay diretsahan eh. Whoever loves discipline loves knowledge. Amen. But he who hates reproof is stupid. Diba? Imagine na natin, napakasakit na mga kapatid. Kung ikaw daw ay gusto mo na tinuturuan, gusto mo ng karunungan. Pero kung ikaw daw ay nagagalit, pag tinutuwid ka, pag ikaw ay nire-review, pag ikaw ay kinokorek, tawag sa'yo ng Bible, stupid. Walang kwenta. Diba? Kaya kung ikaw ay kabataan ngayon, tinuturuan ka ng magulang mo at hindi ka nakikinig sa magulang mo, tawag sa'yo ng Bible ay stupid. Diba? Ganon katindi. Yung salita ng Panginoon, ganon katindi. Kasi most of the time mga kapatid, sa generation natin ngayon anak na yung nagpapasunod eh. Anak pa ngayon ganit eh. Diba? Pagka pinagalitan ng sabi ko hindi ko gagawin sa anak ko yan. Diba? Kung matigas ang mukha, kung matigas ang panga, opo talaga papaluin talaga. So may pagpapalo talaga. Isa pa, bigyan ko pa ng example. Sa Proverbs ulit, chapter 15, verse 10. Ito matindi. Di ba? Kung yun sa stupid na tawag sa'yo, ito matindi. There is severe discipline for him who forsakes the way. Whoever hates reproof will die. Mamamatay, mga kapatid. Di ba? Kung ikaw ay hindi marunong magpaturo, hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo, mamamatay. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi ko, hindi, joke lang. Sabi ko sana, naka-schedule na pero good boy kasi yan good girl kasi yan So, mga napakahalaga mga kapatid na tayo po ay sumusunod sa mga nagtuturo. Napakadali mga kapatid magluwag. Napakadali. Huwag mong pansin. Hindi ka mag-e-effort, hindi ka mahihirapan, hindi sasama loob mo. Ang mahirap yung maghigpit. Ang mahirap yung lagi mong kinokorek. Mahirap yun para sa tao. So, pero sabi dito ng Panginoon, it is beneficial mga kapatid. Ito ang kailangan na bawat sa atin. Proverbs ulit mga kapatid, chapter 1, verse 23. So sabi dito, if you turn at my reproof, behold, I will pour out my spirit to you. I will make my words known to you. Wow! Di ba? Kung ikaw ay tatalima lang sa mga ipinagbabawal ko, kung susundin mo. Di ba sabi dito, I will pour out my spirit to you. I will pour out blessings to you. Kung ikaw ay marunong lang magpaturo. I will make my words known to you. Kasi po, ang salita ng Panginoon, hindi lang ito puro positibo, like sabihin natin na parang magagandang bagay. Na ganito, uunlad ka, sasagana ang buhay mo, diba, wala kang magiging problema. Hindi po eh. Diba, sinasabi dito ng Panginoon, balanse ang salita ng Panginoon. Kung mayroong mga bagay na sabihin natin na para sa atin, na pangangalakan natin, mga kapatid, may mga bagay din na gustong tanggalin ng Panginoon sa atin. Di ba? Kaya ngayon ba ayaw na ayaw eh. Di ba? Pero I believe na tayo na narinig ngayon, we love the Bible. Amen. Amen? We love the Word of God. Tinuturuan po natin tayo ito para mas maging mabuting tao at mas maging mabuti sa harapan ng Panginoon. Amen po ba tayo?
So yun po ang ginagawa sa atin ng Bible. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, share ko sa inyo. Para maging aware po tayo. So, kung kayo po ay mahilig sa English, gusto na picturean nyo, hindi na po natin siya isa-isahin. Para po hindi po tayo maligaw ng landas. So, kung gusto po natin, ito po ang ginagamit po namin ngayon. Yung word for word na translation po ng English. So, ayan, NASB, ESB, NET. Kaya yung kanina gamit ko, ESB mga kapatid. Dahil yan po yung sabihin, kasi di ba sabi ng pastor natin, wala naman talagang Bible na perfect. Pero may Bible na magkalapit. Okay, so kung gusto niyo na mas malapit na meaning, dito po tayo. And sa isa naman, meaning to meaning. So, parang ano na lang din siya, parang yung meaning yung nilalagay na. And ito naman sa paraphrase. Ito lagi nyo itong ginagamit pag Tagalog ang gamit nyo, yung GNT. Ang ibig sabihin po niyan, yung magandang balita, Biblia. Kaya di ba na-encounter kayo, pag nagtuturo dito, minsan parang taliwas sa Tagalog. Parang ang babaw sa Tagalog. Ngayon, kung gusto po natin na mas maintindihan natin, gamit po tayo nito. Kaya di ba, madalas natin nakikita, gumagamit pa tayo ng mga Greek, gumagamit tayo ng Hebrew, para po mas makita natin kung ano ba talaga yung sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Ito po yung madalas ko ginamit dati, yung MSG. Para siyang ang dami niyang sinasabi. Yun pala, ang gumawa na yun, siya yung nag-i-interpret sa Bible. Pero dapat ang gawin natin, ang Bible ang mag-interpret sa kanya. So, konting lang, educate mga kapatid. So, tuloy po tayo sa pag-aaral kung na-picture na po natin. Sabi dito sa James chapter 1, verse 23 to 24. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face a mirror. 24. For he looks at himself and goes away at once. Forget what he was like. So, ang tao daw po na nakikinig ng salita ng Panginoon at hindi ito ginagawa ay parang tao na tumingin sa salamin. Sino dito yung nagsalamin kanina bago ka pumunta dito? Especially babae. Huwag niya kayo, alam ko din. Ay mga babae, kasi ayon sa pag-aaral mga kapatid, ang number 1 na laging tumitingin sa salamin ay babae. Pero nadaig na yan ngayon. Alam niyo kung bakit? Ang pumalit sa inyo ngayon ay Gen Z. Sila. Ha? Kaya pansinin niyo, pag inalis niyo yung salamin sa loob ng kwarto, yun ang hahanapin. Ba't nawala yung salamin dito? Ganun po talaga. Ayon sa pag-aaral, ang babae ay 8 beses tumitingin sa salamin sa isang araw. 8 beses pag nabura yung kilay. Tama ba? Pag kumain, baka nabura yung lipstick. Tama ba? So, ganun po So, 8 times. Pero ang Gen Z mga kapatid, 10 times. Okay na ba ako? Yeah? Okay na kaya ito kay crush? Kasi conservative sila masyado sa sarili na. By the way, ito, balik tayo sa topic natin. So tayo daw po, every time na tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon, binabasa po natin ang salita ng Panginoon, pinapakinggan, tayo daw po ay parang tumitingin sa salamin. Bakit? Kasi may mga times, mga kapatid, na nakikita natin yung ating mga sarili. May mga panahon na nagtuturo dito ang mga preacher natin, at alam niyo ito po ba yun? Marites to. Di ba? Pakiilamero to. Sino kaya nagkwento? Tama ba? Meron ba kayong ganong naramdaman? Ako lang? Di ba? Ako lang yung may pagkukulang, may mga kasalanan. Di ba meron ganun? Ba't kaya alam niyo ito yung buhay ko? Alam niyo mga kapatid, dahil salamin kasi. O pwede ba naman na humarap ka sa salamin, pero iba nakita mo? Hindi salamin yun. Di ba? Ano yung transparent yun, mga kapatid? Salamin eh. Natural, ikaw ang makikita mo. Pero sabi dito ng Panginoon, ay he is like a man who looks intently at his natural face. Pagka ba tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, pag ba meron tayong nakikitang bagay na hindi maganda sa atin, nire-reject mo na ba yan? O parang ganito siya, pag ikaw ay tumingin sa salamin, nakita mo sa salamin na sinusukat mo ba ilong mo? Ha? Tinitingnan mo gano'ng kalalim yung eyebags mo? Hindi na! Pero sabi ng salita ng Panginoon, kung tayo daw po ay harap sa salamin, magbabasa ng salita ng Panginoon, napakahalaga na talagang minimeditate na.
Tinitingnan talaga natin kung ano ba yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. So, ganun daw po, pagka tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, merong itinuturo sa atin. Humaharap po tayo sa salamin, nasa sa atin na lang kung gusto natin itong ayusin. Di ba? Kung gusto mong ayusin yung nakikita mong mali, bakit nakikita mo eh? Kaya kung gusto mong makita yung sarili mo, kung gusto mong may maayos sa buhay mo, tumingin ka sa salita ng Panginoon. Kasi yun yung salamin ng ating buhay. Amen po ba tayo mga kapatid? So, meron po akong isi-share sa inyo ng kwento. So, ito po ay nasa Bible po, makikita po natin ito. So, ito ay time ni King David and Nathan. So, hindi ko na po papasahin lahat. So, kinat ko lang po siya, Meron po itong senaryo na si Nathan ay pumunta doon. Nagkwento mo na siya eh. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga mag-review. Mahirap mag-correct. Kasi minsan lumalabas na ikaw pa yung masama. Ikaw pa yung, di ba? So, ganun. Si Nathan nagkwento. Merong mayaman, merong mahirap, na merong isang alaga, ganito, ganyan. Kinuha pa ng mayaman yung, diba, pinaparaphrase ko ng mga kapatid para mabilis. At eto ngayon, so, to make the long story short, nagalit si David. Sabi niya, as surely as the Lord lives, yung tao na yan ay dapat niyang pagbayaran yung kanyang ginawa 4 times. Hindi. Pero sabi sa kanya ni Nathan, then David's anger was greatly kindled against the man. Sabi niya, and he said to Nathan, as the Lord lives, the man who has done this deserves to die. Dapat sa kanya mamatay. And he shall restore the lamb fourfold, 4 times, because he did this thing. And because he had no pity. Hindi na siya naawa. Ito ba sabi na? Nathan said to David, you are the man. Ito yung you are the man na negative. Di ba? Na sa dinami-dami na kinukwento, ikaw yun. Di ba? Thus says the Lord, the God of Israel. Ito pa matindi. May sermon, mga kapatid ha. Ito ha, I anointed you king over Israel, and I delivered you out of the hand of Saul. And I give you your master's house and your master's wives into your arms, and give you the house of Israel and of Judah. And if this were too little, I would add to you as much more. So sabi niya kay David, hindi pa ba sapat sa'yo? Binigay ko na yung kaharian, binigay ko sa'yo, ang dami mong asawa. Di ba? Ito ba yung maliit pa para sa'yo? Sabi ng Panginoon. Kasi nagdamdam talaga ang Panginoon eh. Ito ba yung maliit pa para sa'yo? At kung maliit man ito para sa'yo, dapat sinabi mo na lang para nabigyan kita. Para hindi ka na gumawa ng kasalanan. Ganun ang Panginoon. Di ba may mga pagkakataon na sinusubok tayo sa buhay natin dahil meron tayong pangangailangan eh. Di ba? Natutokso tayo gumawa ng kasalanan. Natutokso tayo na ibaliwala yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pero kung ganun man mga kapatid, yung nararanasan natin, lumapit tayo sa Panginoon. Pwede ba yun? Di ba? Kung meron na tayong lalapitan yung Panginoon natin, ganito kasi nangyari kay King David eh. Hindi siya lumapit sa Panginoon eh. Nagpadala siya sa kanyang emosyon. So, tuloy natin, why you have despised the word of the Lord? So, bakit mo pinawalang bahala ang salita ng Diyos to do what is equal in His sight? So, every time na tayo po ay gumagawa ng hindi kalooban ng Panginoon, mga kapatid, alam niyo kung na-apektuhan yung salita ng Panginoon. Kaya di ba, we encounter so much, mga kapatid, na sabihin natin, hindi naman kasi tayo perfecto eh. Kaya lang kasi hindi tayo naiintindihan ng mundo. Kaya every time na tayo ay gagawa ng hindi maganda, o meron makikita sa atin na hindi maganda, sasabihin sa atin, Kristiyano ka pa naman, alam niyo ang napupuna yung salita. Ang napupuna, ganyan ba yung tinuturo sa church niyo? Di ba? Yan ba? Ganyan ba yung tinuturo ng pastor niyo? Alam niyo, walang ibang masisira. Kaya nga, napakatalino ng Panginoong Yesus eh. Kung kayo ay inireject ng tao, hindi kayo inireject talaga. Ako. Yung salita ko ang inireject. Kasi ganun po, katindi yung ginagawa natin sa ating buhay, mga kapatid. So sabi dito, you have struck down Uriah the Hittite with the sword and have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of the Ammonites. Hindi, mga kapatid. So, pero itong mga ganda kay King David, So, bilisan ko na, sorry. So, sabi dito, David said to Nathan, I have sinned against the Lord,
And Nathan said to David, the Lord also put away your sin. You shall not die. Ang kagandahan po kay King David, umamin. Ang kagandahan po kay King David ay nag-repent siya agad. And ang pinakamaganda pa dito ay ang Panginoon po natin ay hindi lagi po tayong handang patawarin. Okay? At that moment mga kapatid, siya po ay, minsan kasi ganito, kung sino pa yung mali, siya pa yung galit. Yeah? Kung sino pa yung tinama mo, siya pa yung galit. Pero dito mga kapatid, may puso talaga si David na talagang nagpakumbaba. And baktawan na namin na to. No? So, third, mga kapatid na tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon ay the Word of God trains us. So, ano ba yung sinasabi ng Panginoon na trains us? So, sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 7 ay have nothing to do with irreverent, silly means, rather train yourself for godliness. So, sabi dito, huwag na tayong maglaan ng mga oras, ng mga pagkakataon para gawin yung mga walang kabuluhang bagay. Tama na ikaka-Netflix. Tama na ikaka-YouTube. Di ba? Baka mas mahaba pa yung oras mo sa mga bagay na yun kaysa sa pagbabasa o pagtitrain ng sarili mo sa pamumuhay sa ating Panginoon. So, 1 Timothy chapter 4 verse 8. So, sabi pa dito, for while bodily training is some value. So, kung yung pagtitraining na natin physically ay napakahalaga, di ba? Kung gusto mo na maging healthy ka, ang ginagawa mo natin ay nag-exercise, kumakain tayo ng... So, beneficial ba yun? Di ba? Nakakatulong ba sa atin yun? I believe na nakakatulong po sa atin. Ano? Ganon din daw po, sabi dito, godliness is of value in every way. Sa lahat ng buhay natin, mga kapatid, ay mas higit na mahalaga yung pag-aaral po o pagtetrain sa atin. Salita ng Panginoon. And sabi pa dito, as it holds promise for the present life and also for the life. So ang beneficial mga kapatid, hindi lang dito, kundi hanggang sa eternity. Di ba? So nakakita po ba kayo ng trend? Di ba? Example ko lang, kasi sabi dito train. So yung train mga kapatid, pansinin po natin, hindi lang siya isa. Di ba? Hiwa-hiwalay. At pansin nyo, magkakamukha. So, ibig sabihin, ang training mga kapatid, kung gusto mong mag-training sa salita ng Panginoon, sunod-sunod. Araw-araw mga kapatid. Constant, patuloy, hindi nagbabago. Diba sabi nga nila, gusto mong may magbago na resulta sa buhay mo, pero hindi mo naman binabago yung ginagawa mo, ano magbabago? Lord, gusto ko bumaba yung sugar ko, kaya lang ang hilig mo pa rin sa matamis. Ano bababa sa'yo? Di ba? Gusto mong bumaba yung dugo mo, yung blood pressure mo, pero kain ka ng kain ng. Di ba? Pinagbabawal. So, ano ibig sabihin? Kung gusto mo na may magbago, kung gusto mo spiritually mag-mature ka, magbasa ka ng Biblia. Kung gusto mo lumago sa Panginoon, magbasa ka ng Biblia, magpagamit ka sa Panginoon. 1 Peter chapter 2, verse 2. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. So, hindi po ito natatapos lang sa nakainom ka o nakapakinig ka ng salita ng Panginoon. Sabi dito, merong purpose. So, kung ikaw man ay nakinig ng salita ng Panginoon, dahil kung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, tayo po ay spiritually dead. Okay, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tayo po ay binuhay ng Diyos. So, meron bang pinanganak na matanda na? Wala. Pinanganak po tayo na baby. Kaya di ba, hindi nyo ba napapansin, minsan nagbabasa tayo ng Biblia, hindi natin maintindihan. Kasi baka yung binabasa mo, hindi pa para sa'yo. Hindi siya gatas. So, ganun po. And hindi mo tuturuan ng baby. Hindi mo siya tinuturuan na humingi ng gatas. Pero ano hinahanap niya? Gatas. Ganun din po bilang mga Kristiyano. Kung tayo talaga ay nakakilala sa Panginoong Yesus, hindi mo natuturuan yan. Kusa na maghahanap yan ng gatas na salita ng Panginoon. And sabi pa dito, bilang purpose that you may grow up into salvation. May paglago, may pag-grow mga kapatid. Hindi po tayo po pwedeng spiritual baby. Di ba? Kasi napakabilis po natin matangay ng tukso. Hebrews chapter 5 verse 12. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God.
You need milk, not solid food. Ito yung mga Kristiyano, mga kapatid, na bakit nagtataka si Apostol Pablo, ano, na bakit yung mga tao na to, tagal naman Kumbaga, lumaki na dito, pero bakit hindi sila nag-grow? Bakit hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng Panginoon? Kasi nga, hindi sila nag-grow. Diba? Dapat sila isa na yung pagpuro na, pero tinuturuan pa. Kaya sinasabi ko, hindi ko recommended yung daily bread. Kasi second hand na lang yan mga kapatid. Hindi ko nire-recommend. Hindi ko naman minamasama yung pakikinig sa ibang preacher. Pero mga kapatid, iba yung personal niyo sa Panginoon. Doon ka talaga mas talaga. Amen po ba tayo? Hebrews chapter 15 verse 13 to 14. For everyone who lives on milk is unscathed. Walang kayang gawin in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained. So sila daw po ay pinagsanayan talaga nila by constant practice. So tuloy-tuloy talaga. Napakahalaga po talaga na yung ginagawa natin ay tuloy-tuloy sa Panginoon. And I will end to this mga kapatid by story. Okay? So last na po to, ano? So medyo humaba. So share ko po sa inyo si John Song. So siya po ay isang Chinese. Siya po ay one of the greatest evangelists. So bibigat ano? So si John Song mga kapatid, ay siya po ay sobrang talino Ito po ay outstanding brilliant talaga guys na lalaki. No? So siya po ay nanalo sa Amerika ng number 1 sa chemistry. Okay, mayroong paligsahan na nanalo siya. Siya po ay nag-aral sa Columbia University. Siya po ay nag-aral sa America University mga kapatid. Napakatalino. Kaya lang ang nangyari sa buhay niya mga kapatid. Dahil sa sobrang talino niya, nagkaroon po siya ng nervous breakdown. Diba? So siya ay nagkaroon ng nervous breakdown. Talagang masasabi mo na naapektuhan yung kanyang kaisipan. So by that time, 1920s mga kapatid, ito yung time na to kahit ikaw ay hindi baliw, pero kung yung sabihin natin na condition mo ay about sa brain, ikaw ay dadalhin sa mental hospital. So si Johnson mga kapatid ay dinala po siya sa mental asylum. Okay, mental hospital. Dinala po siya doon kahit hindi po siya baliw. So, by that time, mga kapatid, siya po ay nakulong doon ng 193 days. 6 months. Di ba? Nasa kulungan siya. And good thing, mga kapatid, dahil nung siya ay nakulong sa loob na yun, may Bible. Okay? Nung nasa kulungan siya, mga kapatid, ang ginawa niya, binasa niya ng binasa yung Bible. At alam niyo kung ilang beses niya nabasa, tanong sa akin kung ilan? 40 times. 6 months. Sa atin, 20 years. 6 months mga kapatid. Nabasa niya yung Bible 40 times. And ito nakakabilib sa Panginoon. Dahil sa pagbabasa niya ng Biblia mga kapatid, siya po ay gumaling. Siya po ay nakalabas after 6 months sa kulungan ng mga baliw. And by that time, mga kapatid, siya po ay nakalabas sa kulungan na. Siya po ay ginamit ng Panginoon. China, mga kapatid, ang populasyon sa China ay billion. Tama ba? Nung time po niya, ang Kristiyano lang ay 69,000. Okay, may total po yun. Ito, kung i-round off na lang natin, 70,000. Pero glory to God, kasi now these days, mga kapatid, despite that, yung China mga kapatid, bawal ang Bible. Bawal ang Kristiyano. Di ba? Bawal na ipangalan mo ang Panginoong Jesus, papatayin ka. Ikukulong ka. Pero how come na yung bansang China ay umabot sa 700,000 ngayon? Despite, mga kapatid bawal. Alam niyo kung bakit? Dahil meron Johnson. Merong tao na nagpagamit sa Panginoon, merong tao na nagbasa ng Bible, binago ng Diyos. Di ba? Imagine natin si Johnson mga kapatid ay nakapunta din sa Philippines. All over the Asia mga kapatid ay nakapagpangaral po siya ng salita ng Panginoon. Gusto ko po sabihin sa inyo, ang paglilingkod po natin sa Panginoon, ang pangangaral po natin ng salita ng Diyos, hindi pa talinuhan. Hindi mga kapatid. As long as gusto mong magpagamit sa Diyos, ang Diyos ang gagawa ng paraan para humusay ka. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para yung bagay na ituturo mo ay magkaroon ng kapangyarihan.
Alam niyo, ang kailangan lang natin, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Gaya ng sinasabi ko mga kapatid, ang salita ay ang Panginoong Yesus. Now, paano mo makikilala ang Panginoong Yesus? Sa pamamagitan lang ng pagbasa ng Biblia. Diba? Makikita natin kung ano ba talaga ang karakter ng Panginoon. And the moment na mabasa mo ang Biblia, lumawak ang kaalaman mo sa Biblia, doon na rin ikilos ang banal na Espiritu sa buhay. Dahil sa Panginoong Yesus. Amen po ba tayo mga kapatid? And with that mga kapatid, tayo po ay tumayo. Okay, I believe na meron po ba tayong natutunan? Mga kapatid, tayo po ba ay enlightened na sa ating pong buhay mga kapatid ay hindi lang po sa pastor, hindi lang sa mga leaders, sa kabataan, whatsoever, natin ipagkakatiwala yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kapag babasa ng salita ng Panginoon. Lalo bilang mga Kristiyano, napakahalaga na talaga binabasa natin, pinabumuhay natin. Kasi sabi nga sa salita ng Panginoon, the word of the Lord is the power of God. Yung salita ng Diyos, yun po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. And patuloy po na sa ating po pagtayo, pwede po ba tayo pumikit? Sige po, tayo po ay pumikit panandalian. And we are free mga kapatid na sa oras po na ito ay kausapin natin ang Panginoon. Kung merong conviction sa iyo ang Panginoon na patuloy na kung hindi mo nababasa ang kanyang mga salita, ay magkaroon ng conviction na daily, Lord, from now on, gusto kitang makilala. And hindi po ako aasa sa iba, Panginoon. Dahil alam ko na dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, ikaw at ako ay malaya ng mag-usap. Ikaw at ako ay malaya ng magkaroon ng fellowship sa pamamagitan ng inyong pong mga salita. Kung ikaw ngayon ay mayroong bagay na dinadala, mayroong bagay na gusto mong isuko sa Panginoon, hayaan mo na ang salita ng Panginoon ang mangusap sa iyo. Hayaan mo na baguhin ng Diyos ang iyong circumstansya sa ngayon. Kung ikaw man ay mayroong sakit o karamdaman na nararamdaman mo, mga kapatid, walang imposible. Magbasa lang po tayo ng salita ng Panginoon and magugulat ang Panginoon ang kikilos, ang Panginoon ang ihipo. Kaya na natin binasa, ang salita ng Panginoon ay hininga ng Panginoon. Ito ay hininga ng Diyos, ito ay kinasiyan niya. Now, every time that you are reading His Word, every time na kinakausap niya, I believe na pinapagaling ka na niya. I believe na kung ikaw ay merong gustong bitawan, I believe na mabibitawan mo yan dahil sa tulong ng Panginoon. Dahil sa tulong ng kanyang makapangyarihang salita. Walang imposible sa ating Panginoon. Gusto po natin na mas alim lumabak ang ating relasyon sa ating Panginoon. Always read the Word of the Lord. Libre po ito mga kapatid, walang bayad. And ang magbe-benefits po nito ay tayo. At makikilala pa natin ang ating Panginoon bilang sarili pang tagapagligtas. Sa oras po na ito, maaari mo bang panalangin yung katabi mo? Sige po, po tayo ng partner. So, panalangin po natin ang bawat isa na patuloy na yung salita ng Panginoon. Sige po, mahanap po tayo ng partner. So, yan, sige po. Hanap po tayo ng partner na ipag-pray po natin. Sige po, ikot po tayo. Pag-pray po natin para maselyohan po natin yung salita ng Panginoon at makita po sa buhay ng bawat sa atin na tayo po ay mamumuhay sa salita ng Panginoon. Sige po, panalangin po natin sila. Dahil na po tayo ng pagpapala. Palakasin po natin ang bawat isa, mga kapatid. Lord, right now, Lord, we are praying for each other, Lord. And patuloy po ng inyong po mga salita, patuloy na aming pinaniniwalaan, pinanampalatayaan ng Panginoon. Ito po ay inyong kapangyarihan, ito po ay binigay niyo sa amin ng libre, Panginoon. Ito po ay may kakayahan para kami ay turuan, ito po ay may kakayahan para kami baguhin, ito po ay may kakayahan, Panginoon, para kami po ay turuan, mas maging mag-grow, Panginoon, as we live this earth, spiritually, Panginoon. Patuloy po na pinapanalangin po namin, Panginoon, ang bawat sa amin narito na huwag po madaya ng kaaway, huwag po makuha ng kaaway ng mga salita. Gaano niyo po nilarawat parable the seedlot ay nawa bawat sa amin ay maging matabang lupa at magkaroon po ng bunga ng mga salita. Patuloy po, Panginoon, na
pinupuri ka namin sa araw po na ito, pinupuri ka po namin at nagpapasalamat po kami sa napakadakilang gawa mo sa inyo pong mga salita. Salamat po sa banal na Espiritu na sumama sa mga disipulo mo, sa mga prophets para masulat po yung mga magandang balita na inyong pong mga salita na nakapagod po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at nais po namin na mabuhay, mamatay sa inyo pong salita. Kahit ikaw ay namatay para dito, ang inyong pong mga disciple, ang inyong pong mga tagasunod ay namatay para ipangaral ng mga salita. Kaya bilang pagtugon, nais po namin pahalagahan ang inyong mga salita. Nais po namin itong ipamuhay bilang mga Kristiyano at bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Panginoon, at binabalik po namin sa inyo ang pinakamatas na pagpuri at pagsamba sa natatanging pangalan ng ating Panginoong Hesus. Everyone says, Amen. Amen.